Wala sa sariling binunot ni Jessica sa bulsa ang kanyang MP3 player nang mapatingin siya sa digital clock nito. May bigla siyang naalala. Teka, anong Ay, shucks, ngayon na yun ah. Bumilog ang mata ng dalaga. Binunot niya ang nakasukbit na maliliit na stereo sa kanyang tainga at tumalilis ng tawid sa kalsada. Gahol na siya sa oras. Nagkakaroon ng sariling mundo si Jessica kapag mayroong nakabusal sa kanyang tenga. Maraming tumatakbo at naglalaro sa kanyang isip dahilan para may mga bagay siyang mabaliwala. Kung hindi pa aksidenteng nahigit at nasira ang kanyang earphones ng isang batang lalaki na dali-daling bumaba sa jeep, hindi niya pa mababasa ang karatulang may 1 linggo na palang nakapaskil sa bawat poste at tindahan sa barangay Santa Inebra. Ang karatulang ito ay ang magpapahaba ng kanyang gabi at magbibigay sa kanya ng karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Starting Monday, on the 13th day of July 2001, I, Barangay Captain Ulysses Sid, have the full power of enforcing curfew by the endowment of our beloved Mayor of Tinga, Province of Cavite. The curfew will inhibit illegal acts and prevent the growing casualties of drug-related crime. During the curfew, 11 p.m. to 4 a.m., nobody is to be seen roaming around or risk arrest. You have been warned. No exceptions. This is not a drill. This is for your own protection. Comply or be fined. 1,000 pesos. Galing ang 29 na taong gulang na babae na mayroong maliit na mukha at katawan at taas ng isang grade 5 pupil sa pabrikang pinagtatrabahuan sa bayan. Meron silang weekly mandatory overtime sa kumpanya na inaabot ng 3 hanggang 4 na oras. Bagamat kumpleto sa ID o patunay na nasa hustong gulang na ang dalaga, naisip niyang mas mainam na wag maabutan ng ordinansa sa kalsada. Makailang beses na kasing nangyari ang pagdudahan siya sa kanyang itsura at hindi niya gusto ang pakikipagtalo. Para sa kanya, pagsasayang lamang ito ng oras. Subalit iba na ang senaryo. Hindi na gwardya sa mga mall, sales lady, receptionist na masungit ang kanyang makakaharap, kundi mga tanod at pulis na alam naman ng lahat na mas mahirap kausap. Alam niyang kahit anong paliwanag pa ang gawin niya, malabo siyang paniwalaan. 15 minuto bago mag-alas 11. Kung dati ay tila naglalakad sa buwan si Jessica pauwi, napilitan siyang magdagdag ng 1 dangkal sa bawat hakbang. Malayo-layo pa kasi ang kanyang lalakarin. Magmula sa waiting shed, may iskinita pa siyang babagtasin na mayroong layo ng 2 basketball court. 50 talampakan na tulay na yari sa kahoy na may lapad na 1 dipa. Pababang hagdan na may lusong na 3 bahay at ang magbukas ng gate na may 3 ulit ng kanyang timbang. Habang paspas na naglalakad, hindi mapigilan ni Jessica isipin ang mga posibilidad na mangyari sa kanya kung sakaling maabutan siya at mahuli. Ayaw niya ng hassle. Ayaw niya ring magmulta. Ngunit kung hindi man siya magbabayad, mababagansya naman siya ng buong gabi. Pagod na nga sa nakaka-bad trip na overtime, ay matutulog pa siya sa malamig na rehas. Dumagdag pa sa kanyang inis ang maalinsangan na panahon. Ang malapad niyang noo ay naglalawa na sa pawis, maging ang kilikili ng kanyang polo shirt ay nanggigitata na rin. Hindi tumatanggap ang cashier ng barangay ng mga paawa. Ika nga nila, your credit is good but 1,000 pesos is better. Sa paglabas ng eskenita akmang patawid sa kalsadang lubak, nakaaninag si Jessica sa gilid ng kanyang mata ng mabagal na pagkurap ng asul at pulang liwanag. Natigilan sandali ang dalaga at sinipat ang kinaroroonan nito. Nang matansyang malayo pa ang ilaw, nagpatuloy siya sa pagtawid. Madilim ang tulay. Tanging hawakang kawayan lamang ang kanyang gabay. Maingat din ang bawat hakbang dahil hindi mapagkakatiwalaan ang daanang iyon. Umuukit sa katahimikan ng gabi
ang langit-ngit na dulot ng bawat yapak. Maliliit na badya na anumang oras ay maaaring bumigay ang tulay at ikay mahulog. Hindi ako mamamatay sa pagkalaglag eh. Mamamatay ako sa tetano. Sambit ni Jessica sa sarili. Inuna pa kasi itong curfew eh. Itong tulay na mas kaila. Naputol ang pakikipag-usap niya sa sarili nang biglang pumailang lang ang babalang silbato na kadya namang lubhang ikinagitla. Napalundag ang dalaga na nagsanhi ng mahinang pag-uga ng tulay. Hindi niya malaman kung saan ba siya mas dapat kabahan, sa pagkahulog sa tulay o sa tandang umpisa na ang hulihan. Nang malagpasan ang delikadong tulay, kumambyo si Jessica sa mabilis na paglalakad. Naiirita ang dalaga. Hindi niya gusto ang nagmamadali. Makalipas ang ilang sandali, biglang kinurot ng bathala ang langit dahilan para maluha ang mga ulap. Napawi ang pagkainis ni Jessica dahil doon. Gusto niya ang ulan. At kahit na alam niyang siya'y mapapasma, sandali siyang tumigil sa paglalakad at hinayaan ang maligamgam na ambon na humalik sa kanyang balat. Isang nakatenggang proyekto, kalahating sementadong kalsada, kalahating kinupit ng munisipyo ang agwat ni Jessica sa pinakahuli niyang daraanan, ang hagdanan. Ngunit hindi pa man nakatatawid ay natigilan na naman ang dalaga. Nalukot ang kanyang noo at nagsalubong ang mga kilay. Sa tulong ng mapusyaw na ilaw sa poste, mayroon siyang namataang nakaupo sa hagdanan sa una nitong baitang. Hindi pa man tuluyang nakakabawi si Jessica sa palahaw ng sirena, kumabog na naman ang kanyang dibdib. Sino ba ito? Aniya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Huminto. Napansin kasi niya na may hindi pangkaraniwan sa nakahambalang. May hindi tama. Ang porma ng pagkakaupo ng taong iyon ay tuwid na tuwid. Puting t-shirt na may kupas na lettering sa likod ang suot ng nakaupo. Maiksing buhok na kulay pamintat asin at may malapad na likod at balikat. May hinala ang dalaga. Upang makasiguro, lumapit pa siya ng kaunti. Pinakatitigan niya ang likod nito at bumunyag ang bakat ng strap sa basang t-shirt nito. Tama siya sa kanyang hinala. Kakausapin sana niya ang ale nang bigla itong yumuko na tila may hinahanap sa paanan nito. Napaurong si Jessica. Dagling nagliwanag ang langit na sinundan ng mahinang pagkulog. Bumuga ang hangin at humipo ito sa manipis na katawan ng dalaga. Niyakap siya ng kilabot maliban sa malamig na hininga ng gabi. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa batok at bumigat ang kanyang mga hakbang. Sino ba kasi ito? Ano bang ginagawa niya roon? Nang biglang humagik-gik ang ale, nawari bagay may kumikiliti rito na hindi makita. Gumuhit na naman ang kidlat sa kaulapan na sinundan ng pabulong na pagkulog. At makalipas ang ilang kurap, tuluyan nang umiyak ang mga ulap. Ipinandong ni Jessica ang maliit niyang backpack at nag-alala. Nang maalala na hindi waterproof ang kanyang bag, mas lalo na ang MP3 player niya. Nalusaw ang kilabot na lumukob sa dalaga. Mahal masyado ang bili niya sa gadget na iyon para lang mabasa. Bahala na, aniya. Hahakbangan na lang niya ang ale at magpapatay mali siya. Lumunok siya ng laway at nagpatuloy sa paglalakad. At nang malapit na siya, biglang umungol ang ale. Munti ka nang madulas si Jessica. Maya-maya pa'y nakaaninag siya ng sumasayaw na ilaw. Ang mobil. Bumalik ang kabog sa kanyang dibdib. Nang walang ano-ano'y, biglang tumayo ang ale. Hindi lang pala ito basta malapad. Lamang din ito sa kanya ng 10 pulgada. Hindi malaman ng dalaga kung saan siya pupunta. Nay, uwi na po kayo. Malakas na po ang ulan, aba. Saad ni Jessica sa naiiritang tono.
Humarap ang babae na natatakpan ng buhok ang muka. Nay, malakas na po ang ulan, paraan. Subalit tila hindi nito naririnig dahil di man lang ito natinag sa kinatatayuan. Tumaas ang kilay ng dalaga at saka nagtaas ulit ng boses. Nay, ano ba? Nakamputya, padaan naman. Nakaharang kayo riyan eh. At nang akmang sisingitan na ni Jessica ang nakaharang, hinawi ng babae ang kanyang buhok sa muka at pinagduduro siya nito. Asa na? Ibigay mo na. Alam ko ikaw yon. Nanlilisik ang mga mata ng matandang babae na siya namang ikinasupresa ng huli. Sumibat sa malayo ang headlight ng mobil at kapwa silang napatingin dito. Ngunit masyado nang malakas ang ulan, malabo ang dating, at nang ibalik ni Jessica ang mata sa kausap, wari humiwalay ang kanyang kaluluwa nang makitang may hawak na itong mahabang sanga ng kahoy at nakaambang ipapalo sa kanya. Akin na sabi! Akin na tang ina! Natataranta si Jessica at nabuwal habang siya'y umaatras. Agad din siyang tumayo at tumingin sa kinaroroonan ng mga rumoronda. Nay, pag ako tinamaan yan, ipapupulis ko kayo. Hindi nyo ba Namatay bigla ang ilaw ng mobil. Nawala ang umiindap-indap na asul at pula. Naglaho ang pag-asa. Animoy zombie na mayroong hawak-hawak na pamalo ang babae. Tipid sa paghakbang habang iniwawasiwas ang sanga. Sumigaw ng tulong ang dalaga sa pag-aakalang maririnig siya ng mga rumoronda. Datapwat, mas namamayani ang ingay ng mga yerong bobong dulot ng malalaking patak ng ulan. Pumulot ng bato si Jessica na mas malaki pa sa kanyang kamao, pangdepensa kung sakaling hindi makuha sa pakiusap ang nag-aamok na babae. Nay, hindi po ako yon. Wala po akong alam sa sinasabi nyo. May kaunti po akong pera rito. Inyo na, basta paraan. Winasiwas muli ng babae ang sanga. Sinungaling! Akin na kasi! Naibato ni Jessica ang hawak, ngunit masyado itong mabigat para sa kanya. Bumagsak lamang ito sa paanan ng babae. Napatingin ito sa ibinato, nalingat ang matanda at ninakaw ni Jessica ang pagkakataon na tumakbo patungo sa kinaroroonan ng mobil. Subalit agad siyang naharang ng babae. Pinalo nito ang lupang kanyang tatakbuhan. Animoy isang aso ang dalaga na pilit hinuhuli at muli itinutok ng ali ang sanga sa dalaga at inundayan sa hangin. Tatakas ka pang tangina ka ha? Sabi nga akin na! Gulong-gulo na si Jessica sa nangyayari. Hindi niya alam kung anong nagawa niya sa estrangherong babae. Sa 5 taon niyang paninirahan sa barangay Santa Inebra, wala siyang maalalang may nakaaway siya. Bahay, trabaho, bahay. Kahit sa kanyang off day, lumalabas lamang siya kapag may bibilhin. Pili at bibihira lang din siyang nakikipag-usap sa kalugar. Mas gusto niyang sumalampak sa malambot niyang kama, himasin ang kanyang pusa habang nakikinig sa mga kanta Guns N' Roses o magbasa ng mga kwento galing sa What the Fuck. 5 hakbang ang pagitan ng nag-aamok kay Jessica. Kailangan na niyang matakasan ito sa pangambang baka patayin siya nito. Pero sa tuwing papakaliwa o kanan siya ay hinaharangan siya ng sanga. Kung susumahin ay isang buntal lang ang kailangan at maaari nang sunduin ni kamatayan si Jessica. Kahit nga sigurong walang hawak na pamalo ang babae, ay kayang-kaya siya nitong sakalin gamit lamang ang isang kamay. Isang paraan na lang ang pwede niyang gawin, ang bumalik, tumawid, pabalik sa tulay. Unti-unting naglakad patalikod si Jessica patungo sa bungad ng tulay. Hindi niya inaalis ang tingin sa babae. Nakabantay sa maaaring gawin nito kung sakaling tumalikod siya. Nang makapa ni Jessica ang dalaydayan na kawayan, agad siyang humarap sa tulay at hinila ang sarili. Mabilis na tumulay. Hindi nga siya nagkamali. Nakaramdam ang dalaga ng puwersa ng hangin sa kanyang batok. Sinubukan nga siyang buntalin sa ulo ng nag-aamok.
Umugoy ang kahoy na tulay, pero hindi na niya ito inalintana. Mabuti na rin at hindi siya nadulas sa mga nabasang lumot na naapakan niya. Walang lingon-lingon hanggang sa makarating sa kabilang dulo. Kung kanina ay inabot ang dalaga ng ilang minuto sa pagtawid, tinalo niya ito at ginawang 30 segundo. Putik, semento, putik. Ito na ang dulo. Naghahabol ng hangin, niyakap ang bag, nilingon ang dinaanang tulay upang alamin kung tatakbo pa ba o maghahanap na lang ng masisilungan sa malapit. Sipat, wala. Hindi sumunod ang nagwawala. Nakasumpong ang dalaga ng maaaring pagtilaan, isang tindahan. Tumakbo siya rito, umupo sa mahabang bangko at sinapo ang kanyang noo. Nang biglang, "Bata, anong nangyari sa'yo?" Boses mula sa isang batang lalaki sa loob ng tindahan. Hindi likas na magugulatin si Jessica, pero gawa siguro kanina. "Ay po!" Napatayo siya ng bangko. "Lintik kang bata ka, kagulat ka ha?" Si Jessica na nagpipigil huwag mapamura, na agad namang nirebat ng inosenteng paslit. "Lo, bakit? Hindi ka ba bata? Ayos ka. Ano ba kasing nangyari sa'yo?" Hindi na nakipagtalo ang napagkamalang bata sa bata. Walang dapat ipaliwanag sa bantay ng tindahang walang ilaw. Baka matakot lang ito. Kung kaya't bumalik sa pagkakaupo si Jessica, napabuntong hininga. Itinanod na lang ang mga mata sa tulay. Ayaw niyang pakasiguro sa babaeng dambuhala. Maliban sa ulan ay payapa naman ang paligid. Basang-basa ang dalaga. Nanginginig, nag-iisip, at naalala ang dala niyang bag. Hinalungkat niya ito at himalang hindi nabasa ang kayamanan niya. Maswerteng napasiksik ang gadget sa labahin niyang uniforme. Walang ideya si Jessica kung anong oras na at kinakailangan niya itong malaman. May pasok pa siya kinabukasan. Naiwang nakabukas ang MP3 player magmula kanina. Na-drain ang baterya nito at wala siyang reserba. Sinubukan niyang magtanong ng oras sa bantay ng tindahan, ngunit nabigo lamang siyang makakuha ng sagot. Tinarayan niya kasi, o baka naman tulog na ang bata. Inaantok na si Jessica. May trabaho pa siya mamayang umaga. Bumibigat na ang kanyang talukap. Ayaw na nitong makisama. Sinampal-sampal ni Jessica ang sarili. Hindi na talaga niya kaya. Sa sinasandalan, tuluyan nang pumikit ang patang-patang dalaga. Miss? Miss? Ho! Miss, gising! Napabalikwas si Jessica sa kanyang kinauupuan. Tumigil na ang ulan. Madilim pa rin ang paligid. At nasa harapan na niya ang mga kinauukulan. Agad siyang naglabas ng ID. Hindi na niya hinintay na hingan pa siya ng mga ito. Sinulyapan lang ng pulis na bilog ang tiyan ang kanyang ID at inimbitahan siyang sumama sa barangay hall. Hindi na nagmatigas si Jessica. Kahit hindi naman niya kailangan, inaalalayan pa rin siya ng mga tanod sa pagsampa sa mobil at nagimbal nang makitang mayroong nakahandusay sa sahig ng sasakyan. "Ha, miss, mukhang kilala mo to ah," tanong ng buntis na pulis. "Opo," walang kagatul-gatul na sagot ni Jessica. "Positive sir, siya nga yun sir," wika ng tanod na nakabantay sa nakahandusay. Tumaas ang kilay ng dalaga. "Anong positive?" Ipinaliwanag ng umaalalay na tanod kay Jessica ang nangyari. Naabutan daw nila ang babae sa gitna ng kalsada na mayroong hawak na sanga. Mayroon din daw itong hinahanap. Tinanong nila ito kung anong ginagawa niya sa ilalim ng ulan. Pero sa halip na ang babae ang sumagot, ang sanga ang tumugon. Inundayan sila nito ng palo na mabuti na lamang ay nahawakan kagad ng isa sa mga kasamahan niya. "Eh bakit nakahilata siya dyan ngayon?" tanong muna ni Jessica
bago siya sumampa sa mobil. Baka patay na yan Nang maagaw kasi ng kasamahan ko yung pamalo, abay bigla na lang tumumba. Tugon naman ng isang tanod. Gulat niya kami kung anong nangyari sa kanya. Pagpapatuloy naman ng isa pang tanod. Hindi siya kumbinsido sa paliwanag. May hindi tama. Bagamat alam niyang may tsansang masaktan siya nito o mas malala, mapatay. Sa loob niya, mas kailangan ng tulong ng matandang babae kaysa dyan sa nakahandusay. Magkagayon pa man, hindi na niya ito inosisa pa. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang ligtas siya. Umandar ang mobil at sumindi ang asul at pulang ilaw. Pagdating sa barangay hall, hiningan ng statement si Jessica at tinanong kung balak niya bang sampahan ng kaso ang matandang babae. Sir, ipapablatter ko na lang siguro. Isang aso ang sa di kalayuan ang bigla na lamang umalulong. Walan, Jo. May nakita yatang multo yung aso. Wika ng isang tanod. Ang sabi daw kapag ganyan may namatay. Ani ng kasama niyang tanod rin. Pasado 3:00. Inihatid ng 2 payat na barangay tanod si Jessica sa utos ng mga pulis. Nakita pa nila roon ang sanga na balak sanang ipalo sa dalaga. Hoy Densyo, itabi mo nga yung sanga mamaya. Nakahambalang sa kalsada Bakit ako? Pares lang tayong tanod rito, tartanod to. Utusan pa ako, kala mo ikaw nagpapasahod sa akin Manong, bababa na ho ako. Bago tumuloy ang dalaga, may naalala siya na dapat kanina pa niya itinanong. Nong, di ba tinamaan niyo kami ng ilaw kanina? Anyari, bakit di kayo lumapit? Dinungaw ni Jessica ang baitang ng hagdanan. Di niyo ba ako narinig? Sigaw kaya ako ng sigaw. Dugtong pa niya. Natahimik at nagkatitigan ang 2 tanod. Wari bagay, nagtuturuan gamit ang mga mata kung sino ang sasagot. Nagkrus ang mga braso ng dalaga at tumingin, kanan, kaliwa, nanaig saglit ang mga palakang bato at kuliglig. Ay, oo, pero ang tanod na nag-uutos kanina. Pero ang nakita lang namin yung babae, tapos sabat naman ng tanod na inuutusan kanina. Biglang namatay yung makina ng mobil. Ayaw namang pumanaog ng 2 pulis kasi naulan daw Pagpapatuloy ng tanod na nag-uutos kanina. Kayo pala, bakit di kayo bumaba? Hindi naman kayo magkakasakit di ba? To serve and to protect nga. Ate, sa kapulisan lang yon. Gaano ba kayo kalayo sa amin? Bakit di man lang kayo bumusina, di ba? Sino ang driver nyo? Wala ba kayong dalang payong o kahit karton man lang para may pandong kayo? Sabi mo, tumirik ang makina ng mobil nyo. Bakit? Naayos agad. Ano, magic? O baka naman, tinatamad lang kayong bumaba. Nakita nyo na pala Bakit di nyo pa nilapitan? Paano na lang pala kung may napatay yung babae? Tapos nakatakas siya. Ako, napatay niya. Sunod-sunod na tanong o pagbubunga ni Jessica. Hindi na nakaimik ang 2 na kwestiyon. Hindi na rin hinintay ni Jessica ang sagot. Wala na rin namang kwenta niya. Dahil may panibago na naman siyang problema. Pundi ang nag-iisang bombilya sa poste ng hagdanan. Sa ilang beses na mayroong nangampanyang politiko sa lugar nila at nangako na lalagyan ng karagdagang ilaw ang hagdanan na iyon, ni isa kahit pagpapalit lang ng bombilya ay walang natupad. Sa isip niya, hindi nga siya nadisgrasya sa tulay o nabuntal ng sanga. Pero sa pagkakataong ito ay baka matuluyan na siya. Mahirap bumaba ng bulag. Walang hawakan o harang man lang ang may katirikang hagdanan.
15 baitang pagkatapos ay poste ng ilaw, sabay liko kaagad pakaliwa kung ayaw mahulog sa kanal. 15 baitang ulit paibaba. Sa ulado na ito ni Jessica, pero hindi ang mga lumot sa bawat baitang. May dalang flashlight ang isa sa dalawang nakatsaleko na may logo ng Tanod, Santa Inebra at naisa na niya itong hiramin. Subalit hindi pumayag ang mga tanod sa pag-aalinlangan na baka hindi na ito maisauli ni Jessica. Pag-aari daw kasi ito ng barangay. Sa halip, iilawan na lamang nila ang hahakbangan niya. Hindi gusto ng dalaga ang ideya. Miss, ang taas kasi. Nakakapagod umakyat, masakit na yung tuhod ko Wika ng tanod na nag-uutos kanina. Napailing na lang si Jessica. Sige na nga, ihahatid ka na namin. Huwag ka lang magalit. Gustuhin mang tumanggi na lang ng dalaga ay wala siyang pagpipilian. Talagang napakadilim ng hagdanan. Nauna nang bumaba ang dalaga at tinutukan ng tanod ang paanan niya. Nang nasa baitang na si Jessica kung saan kailangan na niyang lumiko, may napansin siya sa gilid ng kanyang mata, sa ilalim ng kalawanging tubo na nagsilbing poste ng ilaw. Mayroon siyang nakita. Hala kuya, bilisan niyo, ano ba? Upang mapabilis kuno, nilundag ng tanod na may hawak na flashlight ang natitirang 2 baitang. Lumapag sa lumot ang lumundag at nadulas ito dahilan para mabitawan ang hawak na flashlight na sakto namang bumagsak at sumibat ang liwanag nito sa naaninag ni Jessica. Pinilit ng dalaga na huwag mapahiyaw. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Densyo, text mo sila sa barangay. Dalhin ka mo yung mobil. Wala na akong load. Di takbuhin mo na lang. Tangina mo Kanina pa ako inuutusan Walang naririnig si Jessica. Tumigil ang mundo niya. Tumutok ang ilaw sa batang nakahigit sa earphones niya sa jeep. Lumiban muna sa trabaho si Jessica. Hindi dahil sa natroma sa nangyari, kundi tanghali na kasi nang nagising siya. Halos mag-aalas 4 na ng madaling araw nang makauwi ang dalaga at hindi pa agad nakatulog matapos mahiga. Bagamat absent na at naising magpahinga ng dalaga ng mahaba-haba ay hindi po pwede. Kailangan niyang mag-report ng personal sa opisina nila. Hindi pwede ang tawag lang. May pinipirmahan kasi. Considered a wall ang hindi pagre-report. Walang pakialam ang kumpanya. Kahit nakasaklay ka pa, wheelchair o bedridden, ang kanila. Mag-report ka, kundi sisibakin ka. Naligo, nag-ayos, nagbihis. Isinuot ang paboritong t-shirt na may retrato ng bandang Guns N' Roses. Hinimas ang pusa, lumabas ng gate at pinag-isipang mabuti kung dadaan ba siya sa tindahan. Ang pamosong tindahan, ang paraiso ng mga tsismosa at tsismoso sa kanilang lugar. Ang lugar na ipinanata niyang hindi kailanman tatambayan. Ngunit ngayon ay mapipilitan siyang baliin ang panata. May kailangan siyang malaman. Mas detalyado kasi ang mga balita rito. May pa-action-action pa. Kaya isinara niya ang gate. Huminga ng malalim at inihanda ang sarili sa mga nagnanaknak at humuhulas na balita. Sa kanyang pagkakatanda, nang buhati ng tanod ang bata, walang tao sa paligid maliban sa kanya. Wala ring gising na bahay sa malapit. Kaya laking gulat niya nang maulinagan nakasali ang pangalan niya sa paksa ng mga tsismosa. Walang ibang nakakaalam sa kanyang pangalan maliban sa landlady niyang uugod-ugod na. Hindi rin nakatira doon ang kanyang landlady. Nagpupunta lang ito tuwing singilan na.
Nang maalala niya ang statement niya sa barangay hall, yung logbook, naroroon ang kanyang buong pangalan, Jessica R. Amos. Naiinis ang dalaga. Punyeta kung sinong Herodes na nagkalat ng pangalan niya, aniya sa sarili. Buti na lamang ay pangalan lang ang kumalat at hindi ang kanyang itsura. At ayon sa mga bubuwit, napagtripan daw ito ng isang siraulong babae na nagwawala kagabi, kasagsagan ng malakas ang ulan. Walang balita sa gusto niyang marinig. Imposible, aniya. Dahil binitbit ito ng isang tanod paakyat na mangyari lamang, wala siyang ideya kung saang ospital ito dinala. Maya-maya pa'y may isang lalaking walang suot na pangitaas at nanggigitata ang humahangos papalapit sa tindahan. "Hoy mga burikat! May patay sa ilog!" Ayon sa mga tsismoso na nauna sa crime scene, nahulog daw ito sa tulay at tumama ang ulo sa matigas na bagay. Nawalan ng malay at nalunod sa maruming tubig. Ayos talaga ang mga tao sa kanila. Tsismosa na. Soko pa. Alam ng buong barangay na mahina ang pundasyon ng tulay at maaari ngang nadulas at nahulog ito nang tumawid sa kasagsagan ng ulan. Hindi na sumunod si Jessica sa mga meron. Magagahol na siya sa oras kung pati siya ay makikiisyoso rin. Habang binabagtas ng dalaga ang tulay, mula roon ay matatanaw niya na tulong-tulong na inaangat ng mga tao ang nalunod sa ilog. Naalala niya ang baliw na matanda kagabi. Ako sana yan, putang ina. Pailing-iling na bulong ni Jessica habang dahan-dahang binabaybay ang umuugang tulay. Tamang-tama, kailangang bumili ni Jessica ng baterya. Kinatok niya ang banggerahan ng tindahang sinilungan niya kagabi. "Pambilan po." Bumukas ang harang na plywood sa maliit na bintana. Natatabunan ng mga sitseryang mamiso ang kalawanging screen kaya kinakailangan pang sumilip ng tindera sa maliit na bintana. "May battery po kayo? AAA?" tanong ni Jessica. "Ilan?" Agad, ngunit may kasungitang sagot ng babaeng bantay. Ibinigay ni Jessica ang bayad para sa baterya. Pagkaabot sa binili, hindi muna siya umalis. Gusto sana niyang kamustahin ang batang kumausap sa kanya kagabi. Pero hindi ito natuloy nang biglang magsalita ang tendera. "May bibilihin ka pa ba? Busy ako eh." "May itatanong sana." "Doon ka sa barangay magtanong." Tarantadong tindera. Napikon naman si Jessica sa inasal ng pinagtanungan. Hindi na lang siya umimik. Minura niya na lang ito sa isip. Sa gilid ng tindahan, bumukas ang plywood na pinto at may lumabas na isang batang babae. Dito siya lumapit. Nandyan ba yung kapatid mo? Yung kuya mo?" Tinitigan si Jessica ng batang parang nalilito. "Ate lang po, wala po akong kuya." Hindi na muling nagtanong ang dalaga. Iniwan na niya ang batang kausap at habang naglalakad, isinalpak niya sa MP3 player ang baterya. Isinuksok ang earphone sa tainga. Binagtas ang eskinita, tumawid ng kalsada at pumara ng jeep. "Ano bang kanta to? Bakit meron ako nito? Ang Baduy?" Asik ni Jessica. Pinindot niya ang next at tumunog ang November Rain ng Guns N' Roses. "Bayad ho." "Ilan to?" "Sa industrial lang ho." "Hoy bata, huwag kang sumabit yan. Mahulog, pumasok ka sa loob." "Ho? Bata? Ay putang ina, tumalon yung bata." "Nasaan na yung bata?" "Ewan, basta nakita ko na..." Nakita ni Jessica ang bata. Nasa kabilang tawid. Kinakawayan siya. Kilala niya ito. Siya ang batang
nakahigit sa earphones niya. Kabo, yung kalapati mo napalo. Sinong pumalo? Asan? Binitbit ni Iking. Nakita nila sa hagdan. Sinong nila? Yung babaeng maliit kanina. Yung sabi niyang hinarang daw siya nung sabog na babae. May iba pa bang nakakita? Wala, Kabo. Anyari dyan? Bakit? Tangina, patay na to ah. Sinong tumira? Palagay ko, Kabo, yung babaeng sabog. Diba, doon natin siya nakita malapit sa hagdanan kanina. Ay, tanginang hayop. Anak to ni ano eh. Anong balak, Kabo? Tapo nyo sa ilog. Mamaya sumabit pa tayo dyan. Total, naulan naman. Tas pakalat nyo kunwari nahulog at nalunod. Teka, check nyo nga bulsa niyan, baka may item na dala. Wala, Kabo. Kaya siguro binanatan ng babaeng sabog kanina kasi walang maibigay na tutunawin. Galing ah. Dapat di ka nagtanod. Nagpara ka dapat. Galing. Ikaw talaga, Kabo. So paano pala yon? Yung nasa barangay. Mukhang utas na rin yung putangin ng yon. Sarguhin ba naman ninyo ng Armalite sa batok? Nang isay eh. Tangina mo rin ano. Dami mong alam. Kapag may nakaalam yan, bubunutin ko yung dila mo tas kakantutin ko yung asawa mo. Kami nang bahala ron. O Jeremy, tawagan mo yung isang auto natin sa tawid. Yung rumoronda malapit sa eskinita. Kamo, pick upin yung nakahilatang babae sa barangay. Huwag sa radyo ha. Tapon kamo sa ibang barangay. May load ka pa ba? Meron pa naman, Chip. O kayong dalawa. Ano pang tinatanga-tanga nyo dyan? Sige na, mag-aalas 4 na. I-dispatchan nyo na yan. Ate, sabi ni nanay kagabi, may kukunin lang daw siya sa tawid. Wala pa oh. Ewan ko. Pumasok ko nga rito. Siguradong sabog na naman yung kagabi.